Magandang araw mga ka-PNM. Muli narito ang inyong sinusubaybayan, kinagigiliwan, ang Simplified Sabbath School Lesson by Brother Johnson Amican. Umaasa ako na muling makikinabang tayong lahat sa ating paksa sa linggong ito. Tayo ngayon ay nasa Lesson 2. Ito po ay July 4 hanggang 10, 2026. Ito ay may pamagat na The Message of the Cross. Sa Tagalog, ang mensahe ng cross. Bago natin simulan, meron muna tayong disclaimer. Kung ikaw ay bago pa lang nakapanood, nais kong ipaalam sa iyo, kapatid at kaibigan, ng ating pag-aaral na ito ay patungkol sa napakahalagang paksa na tinatalakay sa buong mundo. At ang ginagawa natin dito ay hindi natin pinapaiksi, hindi natin nilalaktawan, manapa hinihimay natin dahil nga sa napakahalaga ng bawat paksa na tinatalakay sa ating aralin. Bukod sa audio version na ito, mayroon din tayong words format na nakapost sa aking personal Facebook account. Ginagawa natin ito dahil marami tayong mga Sabbath School teacher na ginagamit ito para sa pagtuturo sa kanilang mga klase tuwing Sabado. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, paki-subscribe po ang channel ng Pag-aralan Natin Ministry. At paki-follow na rin ang aking personal Facebook account, ang Johnson Llamas Amican, sapagkat hanggang ngayon ay hindi pa natin nare-recover ang page ng Pag-aralan Natin Ministry sa Facebook. At ngayon, ihanda natin ang ating mga sarili upang pakinggan ang ating pinakamahalagang paksang pinag-aaralan sa loob ng ilang araw. Tandaan, wala tayong lalampasan, wala tayong iiwanan sa bawat mensahe na napapaloob sa ating paksa. Kailangan natin ito himayin at pagbulay-bulayan. Ang ating memory text ay masusumpungan sa unang Korinto, Kapitulo 1 at ang talata ay 18. Sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. The cross changes everything. Mga kapatid, kapag narinig natin ang salitang cross, ano nga ba agad ang pumapasok sa ating isip? Sa mundo ng mga dating kaanib ng Seventh Adventist at tinatawag ang kanilang sarili na mga reform, lalo na ang kilala sa tinatawag na Seventh Adventist Local Conference, sila ay allergy sa cross. Okay lang sa kanila na banggitin ito, subalit kapag may nakita silang simbolo ng cross, lalo na sa kasalukuyang logo ng Seventh Adventist, tinatawag nila itong Katoliko na daw ang Seventh Adventist dahil nilagyan ng cross ang logo. Itinuturing nila itong mortal na kasalanan at pagtalikod sa aral ng Biblia. Subalit, kung lalawakan natin ang ating pangunawa, ang salitang cross ay may napakalaking mensahe na dala sa buong sanglibutan ayon kay Apostol Pablo. Kaya hindi masama ang gumamit ng cross bilang simbolo dahil ito po ay sign ng sangkakristyanuhan. Kapag may cross ang isang simbahan at nasa ibang bansa ka, ibig sabihin palatandaan ito na ang simbahang iyon ay Kristiyano. Kaya normal ito sa mga hindi Kristiyanong bansa. Binigyan lamang ito ng mababaw at maling pakahulugan ng ating mga dating kaanib na hindi pinag-aralan ng tama ang kahulugan at mensahe ng cross. Ngayon, puntahan natin ang salitang cross ayon sa tamang konteksto nito. Kapag nabanggit ang salitang cross, ang agad na pumapasok sa ating isip ay ang Panginoong Hesukristo. Maisip natin ang kanyang kamatayan na naging kaligtasan ng lahat ng taong sasampalataya sa kanya. Pag-usapan muna natin ang panahon bago pinako sa cross ang ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid at mga kaibigan, noong panahon ng Romano, bago pa namatay ang Panginoong Hesus, ay iba ang kanilang pananaw sa cross. Kaya sa kanila, ang cross ay simbolo ng kahihiyan, sumpa at pinakamalupit na uri ng kamatayan. Ang isang taong ipinako sa cross ay itinuturing na pinakamasamang kriminal. Kaya nga, ang mga Romanong manunulat na katulad ni Cicero
ay nagsabi na huwag man lamang banggitin ang krus sapagkat nakakahiya ito. Ngunit ang bagay na itinuturing ng mundo na kahihiyan ay ginawa ng Diyos na pinakamakapangyarihang mensahe ng kaligtasan. Iyon ang dahilan kung bakit binanggit ni Apostol Pablo ang nakasulat sa ating talatang sauluhin, na ang ibig sabihin ang sentro ng cross ay ang Ebanghelyo. The power of the cross. Para kay Apostol Pablo, ang cross ay hindi simbolo ng pagkatalo. Ito ang simbolo ng tagumpay. At dahil sa cross, nagkasundo muli ang Diyos at ang taong nahiwalay sa Kanya. Dahil sa cross, nabayaran ang ating utang dahil sa kasalanan. Ipinakita ni Jesus ang Kanyang sukdulang kababaang loob doon sa cross. At doon, lubusang natalo ang kapangyarihan ng kasalanan. Ang cross ang sentro ng buong ebanghelyo. Kung wala ang cross, wala ring kapatawaran. Kung wala ang cross, wala ring pag-asa. Kung wala ang cross, wala ring kaligtasan. The problem in Corinth. Napag-aralan natin sa nakaraan na ang iglesia sa Korinto ay maraming problema. May mga pagtatalo, may pagkakampi-kampi, may inggitan, may pagmamataasan, may pagkakahati-hati sa loob ng iglesia. Ngunit napakaganda ng ginawa ni Pablo. Hindi niya sinagot ang kanilang problema gamit ang pilosopiya ng tao. Hindi rin siya naghanap ng kompromiso upang mapasaya ang lahat. Sa halip, ibinalik niya ang buong iglesia sa iisang sentro. Ito ay walang iba kundi ang cross ni Kristo. Para kay Pablo, kapag nawala ang sentro ng cross, mawawala rin ang tunay na pagkakaisa. Kapag si Kristo ang sentro, mawawala ang pagmamataas. Kapag ang cross ang sentro, matututo tayong magpakumbaba. Kapag ang cross ang sentro, matututo tayong magmahal at magpatawad. The cross is still the answer today. Hindi lamang ang iglesia sa Korinto ang may problema. Hanggang ngayon, marami ring iglesia ang nakakaranas ng hindi pagkakaunawaan, pagkakahati-hati, kompetisyon at personal na alitan. Maging sa ating pamilya at personal na buhay ay may mga labanan din tayong hinaharap. Ngunit ang sagot ni Pablo noon ay siya ring sagot ngayon. Hindi nagbabago ang solusyon, hindi bagong programa, hindi bagong pamamaraan, hindi bagong filosofiya, kundi si Jesucristo at ang Kanyang cross. Kapag lagi nating inaalala kung gaano tayo kamahal ni Kristo at kung gaano kalaki ang Kanyang sakripisyo para sa atin, matututo rin tayong mahalin, patawarin at paglingkuran ang ating kapwa. Paunawa, sa buong sanglinggong ito, paulit-ulit nating makikita na ang mensahe ng cross ang puso ng buhay Kristiyano. Hindi lamang ito kwento ng nakaraan. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na patuloy na bumabago ng buhay hanggang ngayon. Kaya habang pinag-aaralan natin ang araling ito, hilingin nating ilapit tayo ng Panginoon sa paanan ng cross. Sa cross, doon natin tunay na makikita ang pag-ibig ng Diyos, ang bigat ng kasalanan at ang tanging pag-asang mayroon tayong lahat at walang iba si Jesucristo na ipinako sa cross para sa ating kaligtasan. The Gospel of the Cross. Sa unang Korinto, Kapitulo 2 at talatang 2, nabasa rin natin ito naman nakaraan, ang sabi ay ganito, "Sapagat aking hinatulang huwag maalaman ang anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo na siya na ipinako sa cross." Ito ang center of Paul's teaching. Napakalinaw ng layunin ni Apostol Pablo. Sa dami ng maaari niyang ituro, iisa lamang ang ginawa niyang sentro ng kanyang pangangaral.
Ito ay si Jesucristo at ang kanyang pagkapako sa cross. Hindi ibig sabihin nito na wala ng ibang mahalagang doktrina sa Biblia. Sa halip, ipinapakita ni Apostol Pablo na ang lahat ng katotohanan ng Biblia ay dapat humantong kay Kristo at sa kanyang ginawa doon sa Kalbaryo sa cross. Ang cross ang puso ng Ebanghelyo dahil doon natin nakikita ang pag-ibig ng Diyos, doon natin nakikita ang bigat ng kasalanan ng tao at doon natin nakikita ang tanging paraan ng Diyos sa kaligtasan. Human wisdom versus God's wisdom. Anong ibig sabihin? Kung babalikan natin ating talatang sa uluhin, babasahin ulit natin ito bilang paghimay sa mensaheng napapaloob dito. Sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Ipinapakita ni Pablo ang malaking pagkakaiba ng karunungan ng tao at ng karunungan ng Diyos. Para sa maraming tao, ang pagkapako ni Jesus ay tila isang kabiguan. Paano magiging tagapagligtas sa isang taong ipinako sa cross? Paano nga naman magiging hari ang isang taong namatay na parang kriminal? Kaya para sa isip ng tao, ito ay isang kahangalan. Ngunit sa mata ng Diyos, ito ang pinakadakilang pagpapakita ng kanyang karunungan at pagmamahal. Kaya ang inaakala ng tao na kahinaan ay naging daan ng kaligtasan ng buong sangkatauhan. Paul was sent to preach. Sa unang Korinto 1 talatang 17, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawala ng kabuluhan ang cross ni Kristo. Magandang talatang ito. Ano nga bang ibig sabihin? Hindi sinabi ni Pablo na hindi mahalaga ang bautismo. Mahalaga ang bautismo dahil ito ay utos ni Kristo. Ngunit ang nais niyang ituwid ay ang maling pag-unawa ng mga taga-Korinto. Ang kanilang pinagtatalunan ay kung sino ang nagbautismo sa kanila. May nagsasabing, ako ay kay Pablo. May nagsasabing, ako ay kay Apolos. At may nagsasabi naman, ako ay kay Cephas. Nakalimutan nila na ang tunay na nagligtas ay hindi ang taong nagbautismo sa kanila, kundi si Jesus ang nagligtas sa kanila. Kaya ibinalik sila ni Pablo sa tunay na sentro ng Ebanghelyo ni Kristo. Don't hide the cross. Sinabi ni Pablo na hindi niya ipinapangaral ang Ebanghelyo gamit ang karunungan ng pananalita. Hindi niya tinututulan ang mahusay na pagsasalita. Hindi rin niya sinasabing masama ang pag-aaral o paggamit ng isip. Ang kanyang punto ay ito: huwag nating hayaang matabunan ang mensahe ng cross dahil lamang sa ating mga manggagaling na pagsasalita o sa ating kaalaman. Bakit gusto niyang bigyan ng pansin ito? Dahil maaaring humanga ang tao sa ating talino o maaaring humanga sila sa ating paliwanag. Ngunit kung hindi nila nakita si Kristo, wala rin silang tunay na pag-asa. Athens and Corinth. Sa Athens, gumamit si Pablo ng logic, philosophy at reason discussion sa mga philosophers. Sinubukan niyang abutin sa antas ng kanilang mataas na kaisipan. Ang resulta, kakaunti ang naniwala. Ngunit pagdating niya sa Corinth, iba ang kanyang approach. Hindi siya umasa sa human wisdom, kundi ipinangaral niya si Jesus. Kaya ang sabi niya, Jesus Christ and Him crucified. Ginawa niyang sentro ang cross ni Kristo at doon mas maraming tao ang tumanggap kay Jesus. Hindi nangangahulugan na mahina ang lohika at siyensya, kundi dahil ang mga ito ay hindi kailanman makapagliligtas ng tao. Ang kayang magbago ng puso ng tao ay ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Maaaring gamitin ng Diyos ang lohika, kasaysayan, siyensya upang alisin ang mga pagdududa ng tao. Ngunit ang mga ito ay mga kasangkapan lamang. Hindi sila ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay nasa isang persona, walang iba kundi si Jesucristo. The message for us today. Marami ring Kristiyano ngayon ang abala sa mga pakikipagtalo, pakikipagdiskusyon. Minsan, mas mahalaga pa sa kanila ang mapatunayang tama sila kaysa maipakilala si Kristo. Kapag ang layunin ng ating pag-aaral ay para lamang manalo sa argumento, maaaring makalimutan natin ang tunay na layunin ng Ebanghelyo. Ang tunay na layunin ng katotohanan ay hindi lamang mapabilib ang isang tao, manapa ay dalhin ang tao sa paanan ng cross. Dahil doon lamang mararanasan ang tunay na pagbabago ng buhay.
tandaan natin ang mga mensaheng ito. Ang mensahe ng cross ay maaring mukhang simple, ngunit ito ang pinakamakapangyarihang mensaheng na ipangaral sa buong kasaysayan ng mundo. Tandaan natin ito. Sa cross nagtagpo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Sa cross natalo ang kasalanan. Sa cross nabuksan ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya tulad ni Apostol Pablo, naway maging sentro din ng ating buhay, ng ating pangangaral at ng ating patutuo ang isang mensahe, si Hesukristo at siya na ipinako sa cross. Foolishness to those who are perishing. Ang sabi ng talata, kamangmangan sa kanila na mga napapahamak. Bakit sinabi ni Pablo ito? Ulitin natin ang talata. Sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Mga kapatid, bakit sinabi ni Pablo na ang mensahe ng cross ay kamangmangan para sa mga napapahamak? Una, hindi dahil mahina ang mensahe ng Ebanghelyo. Hindi rin kulang ito sa katotohanan. Ang problema ay wala sa mensahe. Ang problema ay nasa puso ng tao. Kapag ang puso ng tao ay ayaw magpasakop sa Diyos, kahit gaano pa kagandang katotohanan, magmumukha lang itong walang kabuluhan. Kaya ang mensahe ng cross ay tinatanggap lamang ng taong hinahayaan ang banal na espiritu na kumilos sa kanyang puso. Totoo na human wisdom cannot save. Sa unang Korinto Kapitulo 1, talatang 20 hanggang 21, saan naroon ang marurunong? Saan naroon ang iskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakikilala ng sanglibutang ito ang Diyos sa pamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Napakaraming matatalinong tao sa panahon ni Apostol Pablo. Sila ay mahuhusay sa filosofiya, mahusay sa debate, mahusay sa siyensya ng kanilang panahon. Pero sa kabila ng lahat ng kanilang kaalaman, hindi nila nakilala ang Diyos. Bakit? Dahil hindi sapat ang talino upang makilala si Kristo. Ang Diyos ay hindi nakikilala sa pamamagitan lamang ng isip, nakikilala siya sa pamamagitan ng pananampalataya. The cross offended both Jews and Gentiles. Sa unang Korinto 1:23 ay ganito ang sinasabi, datapot aming ipinangangaral si Kristo na ipinako sa cross na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Alam po ba ninyo na magkaiba ang dahilan ng pagtanggi ng mga Hudyo at mga Hintil? Una, tungkol sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay naghihintay ng isang makapangyarihang Mesiyas. Akala nila darating ito bilang isang hari na magpapalaya sa kanila mula sa Roma. Kaya nang marinig nilang ang Mesiyas ay ipinako sa cross, hindi nila ito matanggap para sa kanila. Imposible iyon. Samantala, ang mga Hintil naman ay naniniwala sa karunungan ng tao. Kaya sa kanila, walang saysay ang paniniwala na ang isang ipinakong tao ang magiging tagapagligtas ng mundo. Kaya pareho nilang tinanggihan si Kristo. Ngunit magkaiba ang kanilang dahilan. Hanggang ngayon, may mga taong ayaw lumapit kay Jesus. May mga tumatanggi dahil sa kanilang sariling relihiyon. May mga tumatanggi dahil sa kanilang sariling karunungan. Ngunit pareho pa rin ang sagot ng Diyos. Ang cross ni Kristo ang kasagutan. God's foolishness is wiser. Sa unang Korinto 1:25, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Hindi ibig sabihin ni Pablo na may kamangmangan ang Diyos. Gumagamit lamang siya ng paghahambing. May kinalaman ito sa sinasabi niya sa Kapitulo 1 talatang 18 na siyang ating talatang sauluhin. Ang bagay na inaakala ng tao na kahangalan ay higit na marunong kaysa pinakamataas na karunungan ng tao. At ang bagay na inaakala nilang kahinaan ay higit na makapangyarihan kaysa lahat ng lakas ng tao. Sa mata ng tao, ang cross ay pagkatalo. Ngunit sa mata ng Diyos, iyon ang pinakadakilang tagumpay. Doon natalo si Satanas, doon nabayaran ang ating kasalanan at doon nabuksan ang pintuan ng kaligtasan.
God chooses the humble. Ulitin natin ang unang Korinto 1:27. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga pantas, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Napakagandang katotohanan ito. Hindi hinahanap ng Diyos ang pinakamatalino, hindi rin ang pinakamayaman, hindi rin ang pinakamakapangyarihan. Hinahanap niya ang pusong handang magpasakop sa Panginoon. Maraming ordinaryong tao ang ginagamit ng Diyos upang baguhin ang kasaysayan. Hindi dahil sa kanilang kakayahan, kundi dahil sila ay lubos na nagtiwala kay Jesus. Paul never give up. Kung iisipin natin, napakahirap ng misyon ni Pablo sa Korinto. Ang mga tao ron ay proud sa kanilang edukasyon, proud sa kanilang filosofiya, proud sa kanilang kultura. At pagkatapos ay makakarinig sila ng salita kay Pablo na may isang Hudyong ipinako sa cross at ito ang kanilang tanging pag-asa. Ano sa tingin ninyo ang maiisip nila? Malamang sasabihin nila na ito ay imposible. Ganun pa man, hindi sumuko si Pablo. Bakit hindi siya sumuko? Dahil alam niyang ang kapangyarihan ay wala sa kanyang sarili. Ang kapangyarihan ay nasa Ebanghelyo. At tama nga siya. Maraming Hudyo at Hintil ang sumampalataya kay Jesus. Hindi dahil sa galing niya, kundi dahil kumilos ang Diyos sa kanilang mga puso. Kaya wag nating iisipin na may kinalaman tayo o ambag sa pagkaligtas ng taong sumampalataya, kundi sila ay naligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. The message for us today, ganito rin ang sitwasyon natin ngayon. Maraming tao ang nagsasabing hindi nila kailangan ang Diyos. Mas naniniwala sila sa kanilang sariling karunungan. Mas nagtitiwala sila sa teknolohiya. Mas naniniwala sila sa opinyon ng mundo. Tandaan natin, ang puso ng tao ay hindi kayang baguhin ng edukasyon lamang. Hindi rin kayang baguhin ng filosofiya, hindi rin kayang baguhin ng siyensya. Ang tunay na nagbabago ay nangyayari. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari lamang kapag tinanggap ng tao ang pag-ibig ni Kristo na nahayag doon sa cross ng Kalbaryo. Tandaan, maaring ituring ng marami na kahangalan ang mensahe ng cross. Ngunit para sa mga sumasampalataya, ito ang pinakamagandang balita sa buong mundo. Kaya huwag tayong matakot na ipahayag si Kristo. Maaring pagtawanan tayo ng iba, maaring hindi tayo maintindihan. Ngunit tandaan natin, may mga puso pa ring inihanda ang Diyos upang tanggapin ang Ebanghelyo. Ang ating tungkulin ay patuloy na ipangaral si Jesucristo na siya na ipinako sa cross, sapagkat ang mensaheng ito pa rin ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya kung may makikita tayong cross bilang simbolo, hindi ito masama. Hanggat hindi ito sinasamba, ang ibig sabihin may dala itong napakagandang mensahe sa sangkatauhan at wala nito ang mga malalaking non-Christian religion sa buong mundo. Power to those who are being saved. Ang kapangyarihan ng cross para sa mga naligtas. Ano ang ibig sabihin nito? Alam natin na hindi pare-pareho ang tingin ng tao sa cross ni Kristo. Para sa iba, isa lamang itong simbolo ng relihiyon. Para sa iba, isa itong tanda ng kahinaan. Isa itong palatandaan ng pagsamba sa Diyos-Diyusan ng mga pagano. Ngunit para sa mga tunay na sumasampalataya, ang cross ang pinakamakapangyarihang mensahe sa buong kasaysayan. Dahil doon kasi pinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig, biyaya, katarungan at kapangyarihang magligtas. Hindi tayo iniligtas ng Diyos sa magitan ng lakas ng tao, kundi sa pamamagitan ng isang tagapagligtas na kusang ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. The cross brings peace with God. Sa Kolosas 1 talatang 20, at sa pamamagitan niya ipinagkasundo sa kanyang lahat ng mga bagay, pagkagawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang cross. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging ang mga bagay sa lupa o ang mga bagay sa langit.
Unang Pedro 2:24 na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang tayo pagkamatay sa mga kasalanan ay mga buhay sa katuwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Sa cross kasi naganap ang pinakamahalagang pangyayari sa buong kasaysayan. Hindi lamang namatay si Jesus, kundi doon niya binayaran ang ating kasalanan. Doon niya inalis ang pagkakahiwalay natin sa Diyos. Doon niya inalis ang pagkakahiwalay natin sa Diyos. At doon binuksan niya muli ang daan upang tayo'y makabalik sa Kanya. Ang dugo ni Kristo ang naging daan ng ating pakikipagkasundo sa Diyos. Kung wala ang cross, walang kapatawaran. Kung walang cross, wala ring pag-asa. Kung walang cross, wala ring kaligtasan. Kaya ang sentro ng sangkakristyanuhan ay hindi ang simbahan, hindi ang tao, hindi ang relihiyon, hindi ang mga lider, kundi si Kristo na ipinako sa cross. Human wisdom versus God's power. Ulitin lang natin ang talata. Unang Korinto 1:17 hanggang 18. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sinasabi ni Pablo na huwag nating palitan ang simpleng mensahe ng cross ng mga magagandang talumpati at filosofiya. Hindi niya sinasabing masama ang edukasyon. Hindi rin niya sinasabing bawal gumamit ng logic. Ang gusto niyang sabihin ay huwag nating hayaang matabunan ang mensahe ni Kristo dahil lamang gusto nating magmukhang matalino. Maraming taong humahanga sa magagandang pananalita, mataas na pinag-aralan at malalim na argumento. Subalit ang mga iyon ay walang kapangyarihang magligtas. Ang nagliligtas ay hindi ang galing magsalita ng isang mangangaral. Ang nagliligtas ay ang mensahe ng cross. People destroy themselves. Sa mga salitang bahagi ng ating talatang sa uluhin, ang sabi sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Kung babalikan natin ang salitang Griego, ang mga taong tumanggi kay Kristo ay sila mismo ang nagdadala ng kanilang sarili sa kapahamakan. Hindi ang Diyos ang nagtulak sa tao upang mapahamak. Ang tao ang kusang tumanggi sa tanging daan ng kaligtasan. Parang ganito, may taong nalulunod, may naghagis ng salbabida, pero sinabi niya, ayoko. Kapag nalunod siya, hindi yun dahil walang tumulong. Nalunod siya dahil tinanggihan niya ang tulong. Ganon din ang mangyayari sa kasalanan. Ang Diyos ay nagbibigay ng lunas, si Jesus, ang lunas. Kapag tinanggihan siya ng tao, sarili niyang desisyon ang dahilan ng kanyang kapahamakan. Salvation is entirely God's gift. Sa huling bahagi ng ating talatang sa ulihin ng unang Korinto 1:18, ang sabi doon, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Anong ibig sabihin? Pansinin ang sinabi ni Pablo. Hindi niya sinabi na tayo ang nagliligtas sa ating sarili, kundi ang sabi niya, tayo ay nangaliligtas. Ang ibig sabihin, ang Diyos ang kumikilos. Ang kaligtasan ay hindi produkto ng ating mabubuting gawa. Hindi ito bunga ng ating sariling kabanalan. Ito ay regalo at biyaya ng Diyos. Tayo ay tumugod lamang sa kanyang paanyaya. Ang kapangyarihan ay laging nanggagaling kay Kristo. Narito ang mahalagang mga aral. Ang cross ay hindi simbolo ng pagkatalo. Ito ay pinakadakilang tagumpay sa buong sansinukob. Dahil sa cross, natalo ang kasalanan, natalo ang kamatayan, natalo si Satanas, at binuksan ang pintuan ng buhay na walang hanggan para sa atin. Kaya ang tunay na Kristiyano ay hindi ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Ipinagmamalaki niya ang ginawa ni Kristo doon sa Kalbaryo. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, datapat malayo nawang mangyari sa akin ang magmapuri liban sa cross ng ating Panginoong si Kristo. Yan ay mababasa natin sa Galatia Kapitulo 6 at talatang 14.
Tanungin natin ang ating mga sarili ngayon. Ang tiwala ko ba ay nasa aking nagagawang kabutihan, aking relihiyon, aking kaalaman, o nasa ginawa ni Kristo sa krus? Kapag ang ating pag-asa ay nakasalalay lamang kay Jesus, may katiyakan tayo sa kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Mga kapatid, hanggang ngayon ay may dalawang klase pa rin ng tao sa mundo. May mga taong tumitingin sa krus bilang kahangalan, ngunit meron din namang tumitingin dito bilang tanging pag-asa ng kaligtasan. Naway piliin nating manindigan sa paanan ng krus araw-araw. Dahil ang cross ang nagpapaalala sa atin na mahal tayo ng Diyos. Pinatawad tayo ni Kristo at may buhay na walang hanggan na naghihintay sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Huwag nating ikahiya ang mensahe ng cross, sapagkat ang cross ni Kristo ay hindi kahinaan. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas sa bawat sumasampalataya. Ang Messiah crucified. Ang Mesiyas na ipinako sa cross. Unang Korinto 1:23. Datapwat aming ipinangangaral si Kristo na ipinako sa cross, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Mga kapatid, napakahirap tanggapin ng mga tao nung panahon ni Pablo ang idea ng Mesiyas na ipinako sa cross. Para sa mga Hudyo, ang Mesiyas ay inaasahang magiging makapangyarihang hari na magpapalaya sa kanila mula sa kamay ng Roma. Para naman sa mga Griego, ang mahalaga ay karunungan, filosofiya at matataas na idea. Kaya nang marinig nila na ang tagapagligtas ng mundo ay isang taong ipinako sa cross, para itong kabaliktaran ng kanilang inaasahan. The disciples themselves did not expect it. Kahit ang mga alagad ni Jesus ay nahirapang tanggapin ito. Nang sabihin ni Jesus na siya ay magdurusa at papatayin, nalito sila at ayaw nilang mangyari iyon. Ipinapakita rito na ang plano ng Diyos ay mas mataas kaysa iniisip ng tao. Madalas gusto natin na ang Diyos ay kumilos ayon sa ating inaasahan. Ngunit maraming beses iba ang paraan ng Diyos dahil mas nakikita niya ang buong larawan. The cross shows how far God would go. Ang pinakamalalim na mensahe ay ito: gaano kalayo ang handang gawin ng Diyos upang iligtas tayo. Hindi siya nananatili sa langit na nakatingin lamang sa ating pagdurusa. Si Jesus mismo ay bumaba, nagkatawan tao, nagdusa at namatay para sa atin. Para sa mga makasalanan tao, kamangha-mangha iyon. Ngunit isipin natin ito. Gaano pa kaya ito mas nakakagulat para sa mga banal na anghel na nakakita at nakakakilala sa Panginoon na namatay sa cross. Kilala nila, nakasama nila si Jesus, tapos makikita nilang naghihirap ito doon sa cross. Kaya nga sinasabi natin na sa cross na hayag ang walang kapantay na pag-ibig ng Diyos. Paul preached only Christ. Sa Gawa 13:38, talastasin nga ninyo mga kapatid na sa pamamagitan nito ay ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. 13:47, sapagkat iniutos sa atin ng Panginoon na nagsasabi, ginawa kitang ilaw sa mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kauli-hulihang hangganan ng lupa. Si Pablo ay hindi nagpunta sa Korinto upang magpasikat ng talino. Hindi siya nagpunta upang manalo lamang sa debate. Ang kanyang pangunahing layunin ay ipahayag si Jesus at ang kanyang cross. Sa tuwing binabanggit niya ang salitang cross, iisa lang ang ibig sabihin. Itinuturo niya sa Jesus. Kaya kapag binanggit niya ang cross, hindi lamang ang pangalang Jesus ang laman ng mensahe, kundi ang kanyang kamatayan sa paraan na hindi naman dapat siya ang mamamatay, kundi tayo. God does not always act the way we expect. Ito ang mahalagang aral sa bahaging ito. Maraming bisis inaasahan natin na agad aalisin ng Diyos ang problema. Inaasahan natin ang tagumpay ay laging madali at mabilis. Ngunit ang katotohanan, minsan pinapayagan niya ang mga bagay na hindi natin naiintindihan. Kung ang mga alagad ay nalilito sa cross, hindi tayo dapat magtaka kung may mga pagkakataong hindi rin natin agad maunawaan ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ang mahalaga ay ito: ang Diyos ay laging mabuti. Kahit hindi natin agad maunawaan ang kanyang paraan, ilagay natin sa ating isipan na siya ang mas nakakaalam. Christ-centered message. Ang cross ay hindi aksidente. Hindi ito kabiguan ni Jesus.
Ito ang sentro ng plano ng kaligtasan. Sa cross, ipinakita ni Kristo na mas mahalaga sa kanyang ating kaligtasan kaysa kanyang sariling buhay. Kaya kapag may mga bagay na hindi natin maintindihan, tumingin lamang tayo sa Kalbaryo sa cross. Doon natin maaalala ang Diyos na namatay para sa atin ay siya ring Diyos na mapagkakatiwalaan sa lahat ng ating pinagdaraanan. Maaring hindi natin palaging maunawaan ang paraan ng Diyos, ngunit tulad ng cross, maraming bagay na tila kabaliktaran ng ating inaasahan ang ginagamit niya upang magdala ng mas malaking pagpapala. Kaya huwag tayong mawala ng tiwala kapag hindi agad nangyari ang mga bagay ayon sa ating plano. Ang Diyos na nagtatagumpay sa pamagitan ng cross ay kaya ring magdala ng tagumpay sa ating mga buhay sa kanyang tamang panahon at paraan. Christ, the power and wisdom of God. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Unang Korinto 1:24, datapat sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Human wisdom cannot save. Mga kapatid, napakaraming matatalinong tao sa mundo. Maraming mga eksperto sa science, medisina, batas, magagaling sa negosyo, technology at philosophy. Napakarami na nilang nalutas na mga problema ng sangkatauhan. Ngunit may isang problema na hindi kailanman kayang lutasin ng katalinuhan ng tao. Ito ay ang problema ng kasalanan. Walang science ang kayang magtanggal ng kasalanan. Walang edukasyon ang kayang maglinis ng konsensya. Walang pera ang kayang bumili ng kapatawaran. At walang filosofiya ang kayang magbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na ang tunay na karunungan ay hindi nagmumula sa tao, kundi kay Kristo. Christ is the power of God. Sinasabi niya ang mga salitang ito doon sa bahagi ng ating talatang sa ulihin. Ang wika, sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Datapat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Bakit tinawag na kapangyarihan ng Diyos ang cross? Dahil sa cross, ang sagot ay ganito. Dahil sa cross, ginawa ni Jesus ang hindi kayang gawin ng sino mang tao. Sa atin ang naliligtas ay binayaran niyang ating kasalanan. Tinalo niya si Satanas, sinira niya ang kapangyarihan ng kamatayan at binuksan niya ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya para sa kanya ito ang kapangyarihan na hindi kayang ibigay ng mundo. Christ is the wisdom of God. Ang karunungan ng tao ay nagsasabing, magpakabuti ka para maligtas. Pagbutihin mo ang sarili mo, mas marami kang mabubuting gawa dapat kaysa sa masama para ikaw ay maging karapat-dapat sa Diyos. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay iba. Ang sabi niya, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, kailangan mo si Kristo. Kaya sa cross ay pinakita ng Diyos ang tanging paraan upang maligtas ang tao. Hindi sa pamagitan ng sariling gawa, hindi sa sariling kabanalan, kundi sa pamagitan lamang ng biyaya ni Kristo. God often uses what the world despises. Unang Korinto 1:27 at 29, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Napakaganda ng prinsipyong ito. Hindi hinahanap ng Diyos ang pinakamayaman, hindi rin ang pinakamatalino, hindi rin ang pinakamakapangyarihan. Ang hinahanap niya ay taong handang magpasakop sa Kanya. Maraming ordinaryong tao ang ginamit ng Diyos upang gumawa ng pambihirang gawain. Bakit? Ang dahilan, upang walang taong magmalaki. Lahat ng kaluwalhatian ay mapunta lamang dapat sa Diyos.
Why does God work this way? Kapag ang tao ang naging dahilan ng tagumpay, ang tao rin ang tatanggap ng papuri. Pero kapag malinaw na maunawaan natin na ang Diyos lamang ang may gawa, siya lamang ang ating pupurihin at luluwalhatiin. Kapag madalas gamitin ng Diyos ang mga taong inakalang mahina ng mundo, dahil doon lalong nahahayag ang kanyang kapangyarihan. Malinaw dito ang Christ-centered message. Si Jesus ang kapangyarihan ng Diyos dahil siya lamang ang makapagliligtas. Si Jesus din ang karunungan ng Diyos dahil siya lamang ang nagbibigay ng perpektong solusyon ng problema ng kasalanan. Sa Kalbaryo, nagtagpo ang pag-ibig, katarungan, biyaya at katotohanan. Hindi kayang gawin iyon ng kahit sinong tao. Tanging si Kristo lamang ang makakagawa nito. Practical application. Minsan iniisip natin na kailangan muna nating maging mas matalino, mas magaling, mas may kakayahan o mas banal bago tayo gamitin ng Diyos. Ngunit hindi yun ang itinuturo ng Biblia. Ang kailangan ng Diyos ay pusong handang magtiwala sa Kanya. Kapag tayo mahihina, ngunit nagtitiwala kay Kristo, doon nahahayag ang kanyang lakas. Mga kapatid, huwag nating ilagay ang ating pagtitiwala sa ating sariling kakayanan. Darating ang mga panahon ng ating talino ay magkukulang. Ang ating lakas ay manghihina at ang ating kayamanan ay mawawala. Ngunit si Kristo ay hindi mawawala at hindi nagbabago. Siya pa rin ang kapangyarihan na nagligtas noon at nagliligtas ngayon. Siya pa rin ang karunungan ng Diyos na umaakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya araw-araw piliin nating umasa kay Jesus kaysa ating sarili. Kapag si Kristo ang ating karunungan at kapangyarihan, hindi tayo maliligaw sapagkat nasa Kanya ang tunay na buhay at tunay na kaligtasan. The cross, the heart of the gospel. Mga kapatid, sa loob ng isang linggong pag-aaral natin, iisa lamang ang sentrong mensahe na paulit-ulit nating nakikita. Ito ay ang cross ni Kristo. Hindi ang talino ng tao, hindi ang sariling kabutihan, hindi ang relihiyon, hindi ang ating mga gawa, kundi si Kristo Jesus na ipinako sa cross. Ito ang sentro ng Ebanghelyo. Ito ang tanging pag-asa ng sangkatauhan. Why did Paul glory only in the cross? Sinabi ni Ginang Ellen White na noong panahon ni Pablo, ang cross ay hindi simbolo ng pag-ibig. Manapa, noon ito ay simbolo ng kahihiyan, sumpa, pagdurusa at kamatayan. Dahil dito hinahatulan ng kamatayan ang mga taong nakagawa ng karumaldumal na krimen. Kapag may taong ipinako sa cross, siya ang pinaka-kinamumuhian ng lipunan. Kaya nung ipinangaral ni Pablo ang isang Mesiyas na ipinako sa cross, marami ang natatawa. Para sa mga Hudyo, ito'y katitisuran. Para sa mga Griego, ito'y kamangmangan. Ngunit para kay Pablo, ang cross ang pinakamahalagang mensahe sa buong mundo. Bakit? Dahil doon niya nakita ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. The cross changed Paul's life. Dati si Pablo ay taga-usig ng mga Kristiyano. Inakala niyang naglilingkod siya sa Diyos. Ngunit nang makilala niya sa Jesus, nabago ang lahat. Hindi lamang nabago ang kanyang relihiyon, nabago ang kanyang puso, nabago ang kanyang layunin, nabago ang kanyang buhay. Kaya mula noon, ang kanyang ipinangangaral ay hindi na ang kanyang sarili, hindi na rin ang kanyang karunungan, kundi si Kristo lamang. The cross still changes lives today. Ganito rin ang nangyayari hanggang ngayon. Maraming tao ang sinusubukang baguhin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng sariling disiplina, edukasyon, kayamanan o mabubuting gawa. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsisimula lamang kapag nakilala natin ang pag-ibig ni Kristo na nahayag sa cross ng Kalbaryo. Kapag nakita natin kung gaano tayo kamahal ni Jesus, kusa tayong nahihikayat na sumuko sa Kanya. Ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa takot, nagsisimula ito sa pag-ibig. Bilang pagtatapos, narito ang mahalagang mensahe dapat nating tandaan. Ang cross ay hindi lamang lugar kung saan namatay si Jesus. Ito ang lugar kung saan nagtagpo ang justice and mercy, nagtagpo ang kabanalan at pag-ibig, nagtagpo ang kasalanan ng tao at ang biyaya ng Diyos. Sa Kalbaryo, pinakita ng Diyos na wala nang hihigit pa sa kanyang pag-ibig. Kung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin, wala nang dahilan upang pagdudahan pa natin ang kanyang pag-ibig at katapatan. Mga kapatid, habang ipinagpapatuloy natin ang mga aralin sa quarter na ito, isang tanong ang nais kong iwanan sa ating lahat. Ano ba ang sentro ng ating pananampalataya ngayon? Ang pagiging kaandi mo ba sa isang samahan? O ang mga paniniwala na ayaw na ninyong baguhin kahit ito'y mali? O nakasentro sa doktrina ang ating pananampalataya? O si Jesucristo na ipinako sa cross?
Huwag nating hayaan na matabunan ang cross ng ating sariling paniniwala, opinyon, argumento o karunungan. Ang mensaheng nagligtas kay Pablo ay siya ring mensaheng makapagliligtas sa atin. At ito rin ang mensaheng kailangan marinig ng buong mundo ngayon. Kaya habang tayo naghihintay sa muling pagdating ni Jesus, manatili nating itaas ang cross ni Jesus. Sapagkat doon lamang matatagpuan ang tunay na kapatawaran, doon lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan, at doon lamang matatagpuan ang tunay na pag-asang may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, huwag nating iwan ang Kalbaryo. Habang mas lalo nating minamasdan ang cross ni Kristo, mas lalo nating makikilala ang pag-ibig ng Diyos. Mas lalo tayong mababago ng Kanyang biyaya at mas lalo nating nanaising ipangaral si Jesus sa isang mundong nawawala na ng pag-asa. Sapagkat ang mensahe ng cross noon ay kapangyarihan ng Diyos at hanggang ngayon ay kapangyarihan pa rin ng Diyos sa bawat sumasampalataya. A touch that transforms. Narito ang isang kwento. Si Fabiola ay naninirahan sa tahimik na lungsod ng Belo Horizonte, Brazil. Sa kabila ng katahimikan ng kanyang paligid, wala siyang kapayapaan sa kanyang puso. Natuklasan niyang mayroon siyang breast cancer. Kasabay nito ay ang paglaganap ng COVID-19. Kaya lalo siyang natakot. Pakiramdam niya ay napakalapit na ng kanyang kamatayan. Samantala, sa lungsod naman ng Salvador, ang buhay ni Luisa ay unti-unting gumuho. Pagkatapos ng 23 taong pagsasama, nalaman niyang ipinagkanulo siya ng kanyang asawa. Hindi pa rito, nahawahan pa siya ng sipilis mula rito. Parang hindi pa sapat ang kanyang dinanas, na-diagnose pa ng Alzheimer's disease ang kanyang ina, at isang araw nasaksihan niya ang pagpapakamatay ng kanyang kapitbahay. Dahil sa matinding lungkot at kawalan ng pag-asa, pumasok sa kanyang isip ang isang nakakatakot na tanong: bakit hindi ko pa rin tapusin ang aking buhay? Parihong nalulunod sa matinding paghihirap sina Fabiola at Luisa. Katulad sila ng babaeng 12 taong dinugo sa Marcos Kapitulo 5. Pareho silang naghahanap ng kagalingan, hindi lamang sa katawan, kundi maging sa kanilang damdamin at espiritual na buhay. Ang kainangan nila isang hipo ng pag-asa. Sa magkaibang gabi, ngunit isang magkaparihong paraan, kumilos ang Diyos. Habang sinusubukan ni Fabiola na takasan ang kanyang pagkabalisa sa panunood ng telebisyon, biglang tumalon ang kanyang maliit na aso sa kanyang kandungan. Hindi sinasadya, natapakan ng aso ang remote control. Lumipat ang channel at ang lumabas ay ang Novo Tempo or Hope Channel sa Brazil. Mahigit 800 milya ang layo. Ganon din ang nangyari kay Luisa. Ang kanyang aso ay aksidenteng nakatapak din sa remote control. Lumipat din ang channel at lumabas din ang Hope Channel. Sa pinakamadilim na sandali ng kanilang buhay, ginamit ng Diyos maging ang isang simpleng aso upang ihatid sila sa isang programang magpapakilala muli sa kanila kay Kristo. Habang sila'y nanonood, unti-unting napalitan ng pag-asa ang kanilang takot. Ngayon, si Fabiola ay may panibagong layunin sa buhay. Hindi niya tinitinan ang kanyang kanser bilang parusa ng Diyos. Sa halip, nakita niya ito bilang isang pagkakataon upang mas makilala ang Panginoon at maging pagpapala sa iba. Habang naghihintay siya sa kanyang mga medical appointments, namimigay siya ng mga Christian books, nagkukwento tungkol kay Jesus at nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nawawalan na rin ng lakas ng loob. Samantala, si Luisa naman ay natulungan ng mga programang kanyang napanood upang maunawaan na siya pala ay dumaranas ng depresyon. Nagpagamot siya
at iyon ang naging simula ng kanyang pagbangon. Mula sa kadiliman ay dinala siya ng Diyos sa liwanag ng kanyang pag-ibig. Ganito ang kanyang patutuo: "Ako ang nawawala, marumi at walang kwentang anak. Matapos kong maranasan ang kanyang paghawak, ayaw ko nang lumayo sa kanyang presensya." Mga kapatid, ang Hope Channel ay umiiral para sa mga taong katulad nila Fabiola at Luisa. Mga taong naghahanap ng pag-asa, mga taong naghahanap ng kagalingan, at higit sa lahat, mga taong naghahanap kay Jesus. Sa kasalukuyan, may 84 na Hope Channel sa iba't ibang panig ng mundo na patuloy na naghahatid ng mga programang nagbibigay ng pag-asa, nag-aalok ng Bible studies at umaakay sa maraming tao kay Kristo. Kapatid at kaibigan, maaaring meron sa inyo na natulungan din ng Hope Channel, na natulungan din ng pag-aralan natin ministry at nagkaroon ng pag-asa na patuloy na lumaban sa buhay. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa amin at maaari niyong i-comment ang inyong napakagandang kwento. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa gawaing misyon ng Seventh-day Adventist. Sa bawat misyon, offering na inyong ibibigay tuwing Sabbath School o sa tuwing inilalagay ninyo ang misyon sa inyong tithes envelope, bahagi ito ng pagtulong upang maipagpatuloy ang mahalagang ministeryo ng Hope Channel sa buong mundo. Sa pamamagitan ng inyong pagkakaloob, mas marami pang tao ang makakaranas ng nakapagpapagaling na hipo ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang kwento nila Fabiola at Luisa ay nagpapaalala sa atin na walang taong sobrang malayo sa Diyos upang hindi maabot ng pag-ibig ni Jesus. Sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Gumamit ang Panginoon ng isang simpleng paraan, isang aso na aksidenteng nakatapak ng remote control upang dalhin sila sa mensahe ng pag-asa sa paanan ni Kristo. Kung handang gamitin ng Diyos ang isang simpleng pangyayari upang iligtas ang isang kaluluwa, gaano pa kaya niya gustong gamitin ang mga tao o ang bawat isa sa atin? Gaano pa kaya gusto niyang gamitin ang bawat isa sa atin? Marahil ang Bible study, isang aklat, isang simpleng pag-anyaya, isang panalangin o isang mabuting salita ang magiging daan upang may isang taong makatagpo kay Jesus. Kaya habang hinihintay natin ang malapit ng pagbabalik ng ating Panginoon, naway maging kasangkapan tayo ng Diyos upang marami pang sugatang puso ang makaranas ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kagalingan at ng pag-asang matatagpuan lamang kay Hesukristo. Maranatha, malapit nang dumating ating Panginoon. Umanda kang siya'y salubungin. Kung ikaw ay pinagpala ng programang ito, maaari niyo po bang ibahagi ito sa inyong mga kaibigan nang sa ganon sila man ay makinabang din at maakay natin patungo kay Kristo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Tayo'y namulat na isang makasalanan, walang nalalaman sa katotohanan. Naglalakad sa dilim, walang kapayapaan, bilanggo sa kasalanan ng mundong ginagalawan. Subalit sa bawat araw na nagdaan, ikaw ay kaniyang tinatawagan. Puso mo'y buksan, huwag kang maglinlangan, sapagkat sa lupang ito'y wala katiyakan. Pangako niya'y ating panghawakan, huwag pumayag na ika'y maiwan. Mundong ito'y walang kapayapaan, kasayahan, pawang, panandalian.
ka ng mag-alinlangan. Ang tawag niya'y pakinggan. Dating buhay mo'y iwanan, tanggapin siya na lubusan. Ang buhay sa lupa'y di tiyak, mundo'y patungo sa pagkawasak. Panginoon ang tanging pag-asa, ang ating tanging tagapagligtas. Tinatawag ka ng Panginoon, tawag na puno ng pagmamahal. Nangangako siya sa iyo ngayon, huwag mong sayangin ang panahon. Buhay sa mundo'y walang halaga kung hindi mo siya kasama. Bawat hakbang walang katiyakan, buhay ay walang kapayapaan. Ngayon ang tamang oras, huwag mong hintayin ang bukas. Hiram na buhay, di alam ang wakas. Kaya tanggapin ngayon ang tagapagligtas. Tatanggapin kita, O Panginoon, maglilingkod sa'yo mula ngayon. Habang nabubuhay sa buong panahon, buhay ko'y